Hi guys! Kamusta? Ang pag-uusapan natin sa video ito ay patungkol sa kasaysayan ng panitikan sa Pilipinas. Ayun na nga, ang iba't ibang uri at panahon ng panitikan ng Pilipino. Pero unahin natin ang sinaunang panahon dahil mas importante pag-usapan natin ito upang may matutunan kayo sa video ito. Noong unang panahon, may sarili ng panitikan ang ating mga ninuno hanggang sa panahong ito. Gumagamit sila ng kawayan, o bias ng kawayan, kalukap, ng bunga o nyog, at dahon, at balat ng punong kahoy bilang sulatan, at matutulis sa bagay naman bilang panulat. So, ayun na nga, papaisip tayo, paano ba nabuo ang panitikan, kung saan ba sila nanggaling. Dito natin malalaman, kaya huwag lang kayo. Mga uri ng panitikang sumibol at sumikat sa sinaunang panahon, ang mga sumusunod: alamat, kwentong bayan, epiko, at tulad ng Bidasari na galing sa Moro, Biag ni Lamang na galing sa kwentong Ilocos, ang Maragtas na galing sa Bisaya, ang Haraya na galing din sa kwentong Bisaya, ang Lagdak na galing din sa kwentong Bisaya, Kumintang na galing sa kwentong Tagalog, Hari sa Bukid na galing din ulit sa kwentong Bisaya, mga awiting bayan na galing sa buong bansa dahil lahat tayo ay may sari-sariling awitin na kayang ilabas para lang mailabas din ang ating saloobin patungkol sa ating bayan. Karunungang bayan. Sa lawikain, nagsisilbing batas at tuntunin ng kagandahang asal na ating mga ninuno. Makita niyo doon sa lawikain pa lang, makita na kung gaano talaga kabait ng mga Pilipino at kung gaano tayo may kagandahang asal. Ang kasunod ay sa wikain, ang mga kasabihang walang nagtatagong kahulugan. Halimbawa, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Totoo yan. Katulad na nga, buntong din. Maikling tulang karaniwang naglalarawan ng isang bagay na siyang pahuhulaan. Andito na tayo sa pananakop ng Kastila. Mga impluwensya ng Kastila sa ating lipunan. Dito natin malalaman bakit may kakaiba tayong lingwahe, bakit magkakaiba, imbis Tagalog lamang ang ating gagamitin. Una, nahalinan ng alpabetong Romano ang alibata. Kaya ngayon, hindi na masyadong matunog ang alibata. Imbis na isa yun sa pag-aaralan natin ngayong kolehiyo tayo or nasa elementarya, high school, ganun. Dapat imbis pag-aralan natin yung nahaluan na at hindi na masyadong kinikilala ng ating kapwa Pilipino. Pangalawa, naituro ang doktrina Kristiyana. Naging bahagi ng wikang Filipino ang maraming salita ng Kastila. Tama to. Dahil ngayon, kung mapapansin natin sa ating paligid, di ba, mamaya may kausap ka na gumagamit ng Ingles. Tatagalog ka, pero mamaya sasagot ka ng Ingles. Teka, Pinoy tayo. Mahalin natin ang sariling atin, ang sariling salita natin. Lalo ang alibata. Kailangan natin yun pagdating ng araw dahil importante sa atin yan. Ang ating ninuno ang nagbigay sa atin yan. Pang-apat, nadala ang ilang akdang panitikan ng Europa at tradisyong Europeo na naging bahagi ng ating panitikan gaya ng awit, korido, moro-moro at iba pa. Panglima, nasinop at nasalin ang makalumang panitikan sa Tagalog sa ibang wikain. Nailathala ang iba't ibang aklat pambalarila sa wikang Filipino tulad ng Bisaya,
Tagalog at Ilocano. Nagkaroon na makarelihiyong himig ang akda. Pag-usapan naman natin ngayon. Punta naman tayo ngayon sa mga naunang aklat. Ang doktrina Kristiyana noong 1593 na isinulat ni Padre de Plasencia at Padre Domingo Nieva. Ang pangalawa, Nuestra Señora del Rosario noong 1602 ni Padre Blancas de San Jose. Ang pangatlo naman ay ang Pasyon. Iba't ibang version ng Tagalog. Mariano Pilapil, Gaspar Aquino de Belen, Anesito de la Merced at Luis de Gula. Ang kasunod naman ay ang Urbana at Felisa na isinulat ni Modesto de Castro, ang ama ng klasikang tuluyan ng Tagalog. Atin namang pag-usapan ang patungkol sa panahon ng pagbabagong isip o propaganda. Ang diwang Macareleon ay naging makabayan at humingi ng pagbabago sa sistema ng pamamalakad sa pamahalaan at simbahan. Pagpasok ng diwang liberalismo, ang mga propagandista. Sina Dr. Jose Rizal na maisinulat patungkol sa laong-laan at damasalang, Noli at El Filibusterismo. Ang kasunod naman ay si Marcelino H. del Pilar na maisinulat na Palredel, Piping de Lat, Dolores Manapat, Pag-ibig sa tinubuang lupa, Kaiingat kayo at Tuksuhan, Graciano Lopez Haina, Fray Butod sa mga Pilipino at iba pa. Maraming naisulat ng isang ito. Antonio Luna na nagsulat ng Noche Buena por Madrid at iba pa. Ngayon naman, ipag-usapan natin ang panahon ng mga Amerikano sa ating panitikan. Una, maalabang diwang makabayan na hindi magawang igupo ng mga Amerikano. Pangalawa, pinasok ng mga manululat na Pilipino ang iba't ibang larangan ng panitikan tulad ng tula, kwento, dula, sanaysay, nobela at iba pa. Pangatlo naman ay pag-ibig sa bayan at pagnanais ng kalayaan ng tema ng mga isinusulat. Pang-apat, namayani sa panahong ito ang maakda sa wikang Kastila, Tagalog at wikang Ingles. Pang-lima, pinatigil ang mga dulang may temang makabayan. Pang-anim, sa panahong ito na ilathala ang babasahing liwayway. Pang-pito, pinauso rin ang balagtas katumbas ng debate. Kita niyo yun. Pero ngayon, ginagamit natin ulit ang debate, ngunit ang pagbabalagtas ay minsan na lamang natin naririnig sa bawat parte ng Pilipinas. Sapagkat ginagamit lamang nila ang pagbabalagtas tuwing buwan ng wika. Nakakalimutan na nila ang sariling atin. Kailangan natin yun. Pang-walo, nagkaroon at nagsimula ang mga pelikula sa Pilipinas. Dahil nga, nagsimulang gumawa ng nobela ang mga Pilipino. Dahil nagsimula na magsulat, nagsimula na matutong bumuo ng isang kwento. Ang kanilang mga karanasan ng kanilang isinusulat o karanasan ng ating bayan. Sapagkat kailangan malaman ng nakakarami kung ano ang nangyari sa isang lugar ganito. Hindi dapat nasa isang paligid lang ang pangyayari. Dapat may alam din ang iba. Sapagkat kapag nangyari sa kanila ang bagay na iyon, may alam na sila kung ano ang dapat nilang gawin o dapat nilang itulong sa kanilang kapwa. Sa panahon ng Amerikano, may ilang sumikat sa wikang Tagalog. Sina Lope K. Santos, Jose Corazon de Jesus, Florentino Colantes, Amado V. Hernandez, Valeriano Hernandez Peña, Enigo Ed Regalado. Ngayon naman ay magtungo tayo sa panahon ng Hapon at kung ano nga ba
ang mga pagbabago. Ang una ay natigil ang panitikan sa Ingles kasabay ng pagpapatigil ng lahat ng pagpapahayag. Pangalawa ay gintong panahon para sa mga manunulat sa wikang Tagalog. Mga maganda. Pangatlo, ipinagbabawal din ng mga Hapon ang paggamit ng wikang Ingles sapagkat hindi nila naiintindihan ang ibang salita. Ang paksa ay natutungkol sa buhay lalawigan. Panglima, napasara ang mga sinihan at ginawa na lamang tanghalan. Pang-anim, nagkaroon ng krisis ng papel kaya hindi masyadong marami ang aktang isinusulat. Bakit kaya? May 3 uri ng tula na sumikat sa panahon ng Hapon. Ito ay ang haiku, tanaga, karaniwang anyo. May ilang tula din na sumikat sa panahon ng Hapon, tulad ng Panday Pira ni Jose Maria Hernandez, Sa Pula at Puti ni Francisco So Rodrigo, at Bulaga ni Clodoaldo del Mundo, at ang huli ay Sino Ba Kayo? Dahil sa Anak at Higanti ng Patay ni N.V.M. Gonzalez. Pag-usapan naman natin ang bagong kalayaan na nagsimula lamang noong 1945 hanggang 1972. Sumigla muli ang panitikan sa Pilipinas. Naging paksain ang kabayanihan ng mga gerelya, kalupitan ng mga Hapon, kahirapan ng pamumuhay noon at iba pa. Nabuksang muli ang palimbagang naipasara dahil sa gyera. Naitatag ang Palangka Memorial Award in Filipino and English Literature noong 1950. Nagkaroon din ng Republic Cultural Award, Gawad ni Balagtas at Taunang Gawad ng Surian ng Wikang Pambansa. Sumigla rin ang pagkakaroon ng pagpapahayag sa mga paaralang pangkolehiyo. Nagbukas rin ang palimbagan ng lingguhang babasahin, Niliwayway, Bulaklak, Tagumpay. Ilang samahan ang naitatag para sa panitikang Pilipino, katulad ng Taliba ng Inang Mika o Taniw kung tawagin, Kapisanan ng Diwa at Panitik o Kadipan, Kapisanan ng mga Mandudulang Pilipino o Kampi. Ilang samahang naitatag para sa panitikang Ingles: Philippine Writers Association, Dramatic Philippines, Philippine Education Theater Association o PETA, Arena Theater, at ang huli ay Barangay Writers Guild. Maraming natuto sa kanilang ginawa sa ating kapwa Pilipino at mga ninuno noong unang panahon. Magtungo naman tayo sa batas militar na nagsimula noong 1972 hanggang 1986. Ito din ay may limitasyon. 1972, idineklara na ang batas militar sa Pilipinas sa pupuno. Ngayon ay magtungo naman tayo sa batas militar na nagsimula noong 1972 at natapos noong 1986. Ating alamin. Tara! 1972, idineklara ang batas militar sa Pilipinas sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos. Paksa ang paghingi ng pagbabago at pamahalaan at lipunan. Pagsisimula ng programang Bagong Lipunan noong Setyembre 21, 1972. Pinahinto ang mga pampahayag at maging samahang pampaaralan. Pagpapatatag ng ministry o kabitarang pangmadla. Magpunta naman tayo sa kasalukuyang panahon. Isa pang makulay na kabanata ng panitikang Pilipino. Namulat ang mga mamamayang Pilipino sa kahalagahan ng pambansang wika. Ito lang mga hinihiling ng ating mga ninuno. Kung buhay pa sila ngayon, siguro masaya sila. Marami na ang sumubok at sumulat gamit ang kanilang sariling vernacular. Mas mayaman
ang pinagkukunang paksang isinulat. Malaki ang impluwensya ng teknolohiya at agham. Malayo na rin ang naaabot ng media. Kahit sa mga telebisyon, nagbago na rin ang wikang ginagamit. Hindi lamang pangpanitikang ang uri ng salitang ginagamit, kundi mapapansin ng mga may akda na gumagamit rin ng pabalbal, kolokyal, at lalawigan. Kung mapapansin natin, ang laki ng pinagbago ng panitikan, kung paano nila sinimulang buuin ng ating pantikan. Maraming pinagdaanan ng ating mga ninuno upang maipaglaban ng panitikan ng Pilipinas na hanggang inaagaw pa din sa atin ang karapatan na magkaroon ng sariling panitikan, sapagkat tayo mismo na mga Pilipino hindi pinapahalagahan ng ating sariling salita, ang sarili nating panitikan. Natututo tayong gumamit ulit ng English. Yung alibata, hindi na rin natin napagkaaralan. Imbes na tutukan natin ang alibata, ang ating panitikan, kung paano natin sulat ang mga kwento na gusto nating gawin patungkol sa nakaraan, marami ang nagbago. Dahil sa teknolohiya, ang mga Pilipinong kabataan ay hindi na tulad sa sinabi ni Jose Rizal na ang kabataan ng pag-asa na ngayon. Ang iba sa mga kabataan ay nagiging pag-asa ng bayan. Ngunit, mas nakakarami pa din ng nakakalimutan na ang bayan sapagkat kinain na ng sistema ng mga Kastila. Sana'y naintindihan niyo ang aking mga sinabi kahit medyo bulol tayo. At yun lamang po, naway naging kasama ko kayo sa nakaraan at hinaharap na ating panitikan. Maraming salamat at sa susunod uli.